Yung nakaraan po na aking ipinaglingkod na topic, in Exodus chapter 17, 1 to verse 7, Masa at Meriba, kung naaalala pa ko ninyo. Na ibig sabihin, nakipag-away o nakipagtalo ang bansang Israel kay Moises at yung tinatawag na Meriba sapagkat tinukso nila ang Panginoon. Na kung saan, sa ating pong pag-aaral na yun, ito po yung panahon na kung saan 3 days na po silang naglalakbay na ang problema po sa kanilang 3 days na paglalakbay na yon, wala pong tubig na mainom sila. So dito po, hinang-hinana po sila at patang-patana at sila po ay nakipagtalo kay Moises sapagkat dinala mo ba kami rito, Moises, sa ilang na ito mula sa Ehipto para patayin kami sa uhaw. Yun ho, yung nakaraang pinag-aralan natin. At dito po para ipakita yung tinatawag na kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, in unexpected way po, nagpadala po siya ng kanilang pangangailangan na tubig. Kaya ako po sinabing unexpected way sapagkat wala po makakapag-isip na yung tubig na hinahanap nila at kinauuhawan nila manggagaling po do sa bato. Doon po bubukal yung tubig. Na kung saan sa ating pong pag-aaral noong nakaraan, ang batong yaon na sumusunod sa kanila, yung po yung sinabi ni Apostol Pablo in chapter 10 verse 4 ng unang Korinto, yun po mismo ang ating Panginoong Jesucristo. So ito na po yung continuation niya. Ang pamagat naman po nito, mga kapatid, after po nung tinatawag na nabigay na po yung kanilang pangangailangan, yung tubig, ito naman po yung panahon na sila po ay sinorprise attack ng mga Amaleksita. Ito po yung pinamagatan ko pong the Amaleks was defeated by the people of God, which is Israelites. Nung tinalo po ng bayan ng Diyos, ang Israel, ang mga Amaleksita. Ito po yung makikita natin, continuation po, in Exodus chapter 17 verse 8 hanggang doon po sa verse 16. Akin na pong babasahin. Ganito pong nakasulat. Nang magkagoy dumating si Amalek. Ito po yung time na sila po ay binigyan ng Diyos ng tubig na pangangailangan nila. So, kung atin pong i-visualize sa isip natin, alam niyo ano, dumating kaagad yung tubig, hindi naman lahat kaagad sila nakainom eh. Sa sobrang dami nila, parang sa panahon natin din po yan. Kung sino po yung nauna na nando doon na malapit doon sa bato, yun ho yung unang makakainom. Siyempre po, sa dami nila, meron ho mga parteng nasa huli. Tama ho ba? Ilang daang libo ho yung mga bilang ng mga Israelita na lumabas po sa Ehipto sa pagkakaalipin nila. Para sa panahon natin, kung sino daw ho yung nauna, yun ho yung unang siservisyohan. Kaya meron nakalagay, first come, first serve. Kung alam namang ikaw yung nahuling dumating, ikaw yung uunahin. Naku, magiging marami kang kaaway niyan. Lalo kung mas marami yung naunang dumating sa'yo. Marami hong magtatampo, maraming magagalit sa'yo. Di ba? Kaya ito na po yun, yung time na yun, ito po yung event. Pagkaraka-raka, ito po yung nangyari. Nang magkagay, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. So pansinin niyo po yung senaryo, nasa Refidim pa rin sila. Na kung saan in our modern day, eto daw po, sa panahon natin ngayon, yung northwest ng Saudi Arabia. Yun ho yung kinaroroonan magpahanggang ngayon, nung bato po na may hati po sa gitna doon po lumabas, yung tinatawag na tubig. At yan po, yung degree po ng init dyan, sinabi ko nga po nung nakaraang pag-aaral natin, 55 degrees Celsius yung init. Imagine nyo na po yan. Sa Pilipinas po, nagkaroon po tayo ng 40, 42. Marami pong namatay sa heat stroke. How much more yung init na 55? Di ba? Talagang mamamatay ka sa sobrang init. Maraming na heat stroke. Maraming mga Pilipinong bigla na lang pumanaw dahil po sa ganong sitwasyon. No, mga kapatid. Ang verse 9, ganito po ang nakasulat. At sinabi ni Moises kay Josue, sino po si Josue?
Nung panahon po na si Moises po ang propeta sa bayan po ng Israel, si Josue po, kumbaga sa panahon natin ngayon, parang yan po yung pinaka-general na chief of staff. Yan po yung kalagayan ni Josue nung panahong ito, mga kapatid. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas, lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Verse 10, gayong ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moses sa kanya. At lumaban kay Amalek, at si Moises at si Aaron at si Hur ay sumampas sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang binababa, ang kanyang kamay, nananaig si Amalek. So i-visualize nyo po ito sa inyong isip. No? Mga kapatid, kumbaga sa ano, parang ito kasing tungkod na ito, ang history nito, lahat po ng mga plagues na ginawa ng Diyos sa bayan ng Egypt, lahat po nung pinalo po ni Moises ng tungkod niya yung ilog ng Nile, from water, turn into blood. Nung pinalo po yung lupa, ang dami pong mga salot na lumabas, may palaka, may kuto, no? May mga palang, kinain po yung kanilang mga crops. So ito rin po yung ginamit sa time na ito. Pagka tinataas po niya yung tungkod, paturo sa langit, nananalo pang Israelita. Eh siyempre po, dahil tao lang, siyempre nangangalay, binababa na naman. Pag nabababa na po yung kamay, ang nananalo naman, yung mga Amaleksita, natatalo naman po yung bayan ng Diyos. No? Kaya ang nangyari rito, sa verse 12, datapwat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba, parang naging kalang, para manatili bang nakataas. No? At inilagay sa ibaba at kanyang inupuan dahil napagod. So parang naging upuan niya yung batong na yun. At inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa-isa isang dako, at ang isa-isa kabilang dako. So para hindi ho bumaba, manatiling nasa taas. Natin dito yung isa, si Hur, yung isa naman, na si Aaron, natin dito sa kabila. So parang malagi sa itaas. Manatiling nakataas yung kamay. No? Ang isa-isa isang dako at ang isa-isa kabilang dako. At ang kanyang kamay ay nalagi. So nanatili po kasi may mga tukot na eh. Sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Kaya ang naging resulta in verse 13, at nilitiw ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. Verse 15, nung matalo na noon nila yung Amaleksita, at nagtayo si Moises ng isang dambana at pinanganlang Jehovah Nisi. Yung last verse, at kanyang sinabi, isinumpa ng Panginoon ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito. So ito po. Gusto ko pong makita natin sa talatang ito na ating binasa. Ito pong ginawa ng Amalek, no, na pagsalakay sa bayan po ng Diyos na Israelita. Ito po mga kapatid, ang tinatawag po nila rito sa wikang Tagalog, ito po yung tinatawag na pagtambang. Pag sinabing pagtambang sa English, surprise attack. Kasi sila po rito uhaw na uhaw eh. They were thirst to death. 3 days ba naman wala pong tubig na pumapasok sa kanilang katawan? So ito po lahat sila busy para po mapatid yung kanilang uhaw. Lahat po sila nakatuon yung kanilang na mapawi yung kanilang pagkauhaw. Tapos kara-karaka, ito po yung gawain ng mga taong traidor. Alam niyo na po yung mga taong traidor. Pagka po yan tumira, palaging patalikod. No? Wala ho kayong makikitang traidor na titirahin kayong paharap. Pag sinabi yung traidor,
Palagi ho yung patalikod. Ito yung hindi ka naman sa kanya nakapokus yung attention mo. Dahil hindi nakapokus sa kanya, tatraidorin ka niya. Ganito po ang paglalarawan sa bayan po ng Amalek. Kaya po yung unang-unang hari, si Haring Saul, ng bayan po ng Israel, ang bilin po niya eh. Nung inilagay niya na pong Hari Saul, o Saul, eto bilin ko sa iyo sa pamamagitan po ng propetang si Nathan. Ito po naituro ko na noon kung naalala pa ho ninyo. Lipulin mong lahat, huwag kang maawa sa kanilang mga sumususo, sa kanilang mga sanggol, sa kanilang mga lalaki, sa kanilang mga babae, sa kanilang mga hayop, huwag kang magtitira. Lahat lilipulin mo. Yun po yung naging kasalanan po ni Haring Saul. Hindi niya po ginawa yun. Kinuha niyang buhay si Agag na hari po ng mga Amaliksita. Tapos po lahat ng mga matatabang hayop na meron po yung Amaliksita, binuhay niya yung mga payat, yung mga pangit, na mga payat, na mga tuyong-tuyo. Yun ho yung pinagpapatay niya. Pero yung mga matataba, yun ho yung kinuha niyang buhay. No? Doon po nagkamali si Haring Sauli, kaya po itinakwil po siya. Kaya bumabalik ako rito. No, mga kapit, kung bakit po ginawa yun ng Diyos na piling kay Haring Saul? Kasi po itong mga taong ito, traidor. No? Ito po, tinambangan nila ang Israelita rito, ang bayan ng Diyos eh. Habang yung mga iba, patapa sa pagkakauhaw, surprise attack. Alam niyo po, meron po ako nabasang editorial. Nakita ko lang po sa Wikipedia at saka sa Google. Ito daw pong peninsula, yung Rephidim na ito, every year may mga dumadaan po diyan kasi hindi naman lahat nag-i-stay diyan eh. Parang daanan po yan. Lalo po yung mga mangangalakal. Ito pong mga Amaliksita, every year may mga dumadaan diyan na merchant, na mga nangangalakal. Ang ginagawa nila, tinatambangan nila to plunder, yung mandarambong sila. Yung mga mapapakinabangan na meron dala-dala yung mga dumadaan to na ah, mga negosyante, yun ay dadambangin nila, kukuhanin nila. No? Ito po siguro, yung nakita nila yung mga Israelita, aba, ito, mukhang, siyempre po, alam po ninyo ang history, nung pinaalis po sila sa pagkakaalipin nila sa Egypt, yung mga alahas po, yung mga ginto, binigay ng mga Egyptian, kung naaalala po ninyo, nakita nila na po, ito, may maraming dalang ano to. No? Maraming dalang mga alahas to na binigay ng mga Egyptian. So, ang plano nila, surprise attack and then plunder. Yung pandarambong. At ngayon ho, marami ho niyan sa Congress. Marami ho ngayon yan, yung mga ghost project. Di ba? Yan ang mainit ngayon eh. Bilyon-bilyon, tapos wala ka naman makita. Ghost project po ang tawag, di ba? O, kaya maraming mga amaliksitang na buhay sa panahon natin ngayon. No, at least napangitay ko kayo. Mga kapatid, yun po yung kanilang purpose. No? Kaya dito mga kapatid, nakakalungkot ito. Minsan madalas po sa mga anak Diyos, kahit anak ng Diyos, kahit sa panahon natin ngayon, no? Meron nagkakaroon po, may gumagawa sa atin surprise attack. Yung hindi ka nakahanda, yung kumbaga sa boxing, kaya nga sabi po ng referee, protect yourself at all time. Ganun na yun nangyari gano'n, pagbaba ng sinuntok, pagsak. Kasi sinabi na nga ng referee, protect yourself at all time. No, mga kapatid, naalala niyo yung ginawa ni Mayweather kay yung champion ng dati. Kasi binaba niya yung guard niya. Patay, bagsak. Valid count, mga kapatid. Ito po ang pangyayari. Kaya ko po nasabi yun tingnan po niya, sabi niya, isulat mo Moises. No, ang pangyayaring ito na tinalo ninyo yung mga Amaliksita at ipalilimot ko yung kanilang alaala. Bakit po? In Deuteronomy chapter 25, 17 to 18, tingnan nyo po alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto. Ito po yung paglabas sa nila eh. Ito po yun. Na kung paanong sinalubong kanya sa daan at sinaktan niya ang kahuli-hulihan sa iyo. Yaong lahat na mahina sa hulihan mo nang ikaw ay pagod, pagal, at sila'y hindi natakot sa Diyos.
Kaya sabi ko po kanina ito, surprise attack eh. Mga traidor ito eh. No? Pagod, pata. Kasi hindi pa nakakainom ng tubig. Siyempre, ang unang makakainom, yun na doon malapit sa bato. Eh paano po yung malayo dahil sa dami ng nangangailangan ng tubig? May mga hayop pa yan na mga hinang-hina. May mga bata pa yan na mga hinang-hina. No? Ganito ho yung mga taong traidor. Kung sino yung, eto weak, unahin natin kung sino yung pinaka-weak. Yun ang patayin natin. Kasi yung malakas, makakalaban eh. Tama ho ba? Ganun ho sila magtrabaho. Kasi yung malakas, makakalaban. Eh, unahin natin yung mahihina. Yan muna ang una nating eliminate. No? Kaya ito, sinabi ng Diyos, alalahanin mo. Ganon sila magtrabaho. Hindi sila lumalaban ng patas. No, mga kapatid. Ang sabi, hindi sila natakot sa Diyos. Kasi ang dahilan naman po ng paglalakbay nila, sinabi ko na po nung nakaraang itinuro ko sa inyo, to claim yung land promise ng Diyos, yung lupain ng Kanaan. Kaya po sila, para makuha nila yung pinangakong lupa ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, yung history po nito mga kapatid, yung mga Amaliksita po, hindi niyo po alam, sino po ang mga Amaliksita? Ang mga Amaliksita po, mga inapo po yan. Ang kanilang pinanggalingan po talaga, yung kanilang tatay, si Esau. Sino po si Esau? Kakambal po nino, ni Jacob. Tingnan niyo po makikita po natin ang talataan in Genesis chapter 36, verse 15 hanggang verse 16. Ito po nakasulat. Ito ang mga pangulo sa mga anak ni Esau. Ang mga anak ni Elipas. So ito na po yan Panganay ni Esau, ang pangulong Teman, ang pangulong Omar, ang pangulong Sepo, ang pangulong Senas. Verse 16. Notice this verse. Ang pangulong Kora, ang pangulong Gatam, ang pangulong Amalek. Nakita niyo po? Ang Amaliksita po mga kapatid, kung titingnan po natin yung historya, yan po mismo, kapatid po, no? Si Esau kasi at saka si Jacob, kambal. Tama ho ba? Ito pong mga Amaliksita, yan po ay mga inapo na po ni Esau. Bakit po galit na galit si Esau kay Jacob? For two reason. Ang pangalan po niyang Jacob, ang ibig sabihin magnanakaw. Kaya mag-isip na ho kayo kung ang ipangangalan nyo sa anak nyo o sa apo ninyo o pamangkin ninyo, ipangangalanan nyo ng Jacob. Sapagkat dalawang bagay yung ginawa po niya sa kanyang kuya. Una, ninakaw po yung pagkapanganay. O, bigyan mo ako ng pagkain na yan. Kasi gutom, ang ibig sabihin po kasi ng, ng Esau o Edomita, nanlalambot Galing po siya sa pangangaso, wala siyang nahuli. Gutom na gutom ka na, isang ko gagamitin yung pagkapanganay ko. Pakainin mo ko niya, sa'yo na yung pagkapanganay ko. Pangalawa po, nakinuha niya blessing. Kasi po noon, ang tradisyon po ng mga Israelita, kung sino po yung panganay, doon po ipagkakaloob yung blessing. Si Esau po mabalahibo. Magaling yung nanay ni Esau Sabi, magaling yung nanay ni Esau at saka ni Jacob kasi ang paborito ni Rebecca, si Jacob. Mabalahibo po, di ba si Esau? Yung pinatay po niya yung kambing, kasi nangangaso pa Pinatay niya yung kambing. Lahat po ng mga balahibo ng kambing, nilagay po dito sa dibdib. Siyempre, makakapa. Nilagay dito. Ay, ikaw nga si Esau. Ang bilis mo naman mga aso. Nakahuli ka kagad ng usa. Kasi nakakapa niya, babalahibo O kaya ngayon yung basbas, binigay. Ngayon yung dumating na yung lihite mo, tapos na, nakuha na yung basbas. Kaya ito po, galit na galit yan Ang totoo, nag-play pa nga yan, nangako pa nga yan Sige, papatayin kita. Kaya ginawa naman itong nanay, pinatakas. Anak, tumakas ka. Pumunta ka doon kay Laban sa kapatid ko. Doon niya po napangasawa yung dalawang magkapatid. Si Rebecca at saka si Raquel. Galing po yun doon. So ito po yung history niyan, mga kapatid. At saka dito po, ang tagpo rito, territorial dispute. Sapagkat sa peninsula, sa Rephidim, sa Horeb, sa peninsulang ito,
Ang hari po dito sa lugar na ito, dahil ang nandiyan dyan po, puro green pasture, yung para po sa mga may kawan, may mga tupa. Eh ang dyan po yung humahawak na territory, mga Amaliksita, sila po yun nandyan. Eh di po ba ang pangunahing pangkalahatang hanap buhay ng mga Israelita nung dumating po sila sa Egypt, eh mga tupa. Kaya po nilagay sila sa Gosen. Kaya nung nakita yan ng mga Amaliksita, teka, may threat. Mukhang ang target nila ay pasture ah. Eh kasi ang dami nila dalang mga hayop eh. Doon nila dadalhin ako, baka agawan tayo. Kaya ang ginawa nila, tinambagan talaga nila, mahihina pa, sinalakay na nila. No, makikita nyo rito yung pangyayari o yung ginawa po nila. At dito pa mga kapatid, sa record pong ito, ang pang ma-notice nyo dito, this is the first time in chapter 17 verse 9 na binanggit yung pangalang Josue. Sapagkat bago po yan, ang pangalan po ni Josue ay hindi talaga Josue. Po, 17:9, basahin po muna natin yun. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw lumabas, lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ko sa taluktok ng bundok na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Sapagkat before, mga kapatid, ang pangalan po na tinatawag sa kanya ay Hosea o Oseas. Babasahin ko po yung talata para po makita natin yung kaganapang ito in Numbers chapter 13 verse 16. Ito po yung time na aariin na nila yung lupang pangako. Pinatiktikan niya muna eh. At isa po sa mga tiktik na pinadala ni Moises para tiktikan po yung lupain ng Kanaan ay sino po? Si Josue. Ito po basahin natin. Ito ang pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. Tinawag ni Moises na Josue ang anak ni Nun na si Osias. So ang dati pa na niyang pangalan before, para pong si Apostol Pablo, ang una po niyang pangalan, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So dito po, no, first record na binanggit yung pangalan niya from Osias, no, tinawag siya na Josue. At ito po, pag tinignan po natin sa Greek Septuagint, yung Josue na po-pronounce nila as Jesus. Sa New Testament, di ba, yan po yung pangalan ng Savior, si Jesus. Sapagkat, sa pagkakataong ito, no, naging kasangkapan si Josue para mapagtagumpayan nila ang labanan sa mga Amaliksita. Sapagkat sinabi ni Moises, pumili ka ng mga lalaki. Parang magkatipo sila ng ating Panginoong Jesucristo sa panahong ito, no, na kung saan natalo nila at nagapi nila ang mga Amaliksita ng lubusan. Kaya sabi niya, isulat mo, ipalimot mo ang pag-alaala sa mga Amaliksita, mga kapatid. Kaya yung pahoy isang dito'y dapat nating makita. At pangalawa po, yung Exodus 17 na sabi at nung nalagi daw yung kanyang kamay sa itaas, no, nagtagumpay. Pag binababa, natatalo eh. No? Alam niyo, binabasa ko ito paulit-ulit. Ngayon po kung ilalagay po natin, how do we apply it in our own time? Kasi time nila yan eh. Yung rod talaga na binigay ng Diyos kay Moises, naging miraculous yun eh. Pero in our time, paano ba yan? Paano natin na-apply sa ating time? Nakita ko po ang isang verse din po mga kapatid. Nung binigay po ng Diyos yung ikapitong salot sa bayan po ng Ehipto, yung pag-ulan po ng apoy at granizo, no? Eh pinatawag po sila ni Paraon, naku, susuko na ako, pahintuin mo na yan. Yung mga pag-ulan na yan ng granizo,
No? Ano po ba ang ginawa ni Propeta Moises doon at ni Aaron? Tingnan po ninyo, ganito pong nakasulat sa aklat po ng Exodus, chapter 9:29. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan, aking ilalahat ang aking kamay sa Panginoon. Ilalahat raw po niya yung kanyang kamay sa Panginoon nasa langit na gano'n. Ang pinag-uusapan natin, yung ikapito pong salot, yung pag-ulan ng apoy at granizo. At ang kulog ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo upang iyong maalaman na ang lupa'y sa Panginoon. So ito po, sumisimbolo sa panalangin po. Kapag ka daw po nananalangin ang propetang si Moises, na yung kanyang kamay, nakahawak niya yung tungkod, ay nakaturo sa langit, nagtatagumpay sila. Same din po in our time. Prayer makes the difference eh. Tama ho ba? Kaya nga po may nababasa ako, real men do pray. Ang tunay daw pong lalaki. Ang lalaki. Tama ho ba? Prayer makes difference. Alam mo ninyo, marami hong mga taong nagtatagumpay sa buhay na ito. Una po muna, ibinibilin po yung kanilang pakikipaglaban sa pamamagitan po ng panalangin sa Panginoon. Payag po kayo? Tama ho ba? Lahat po ng bagay pagka ibinilin po natin, ipinanalangin natin sa Panginoon na may buong puso pong pananampalataya, gaya po nila. No, nung panahon na yon, sila po yung nagtatagumpay at magtatagumpay. Sapagkat wala pa ho akong nabasa sa Biblia na nagbigay po ng totoo at 100% pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin ang nabigo. Si Abraham po nanalangin sapagkat wala po siyang anak. God makes him wait 25 years bago po ibinigay. Sino po? Si Isaac. Di ba? Ang Diyos po tumutugon sa panalangin po, mga kapatid, sa kanyang perpekto at tamang panahon. Ang gusto ko lang makita rito, ang isang talata po na itinuturo sa atin na may kinalaman sa pag-aaral na ito. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5:17, pray continually. Sa ibang translation po, pray without ceasing. Magsipanalangin daw po tayong walang patid. Bakit po? Kasi po tayo bilang mga tao, dapat po meron po tayong total na pagdepende sa Diyos. Sapagkat meron po tayo sa buhay na ito, hindi po natin kaya, pero kaya po ng Diyos. Maging nga po ang doktor pag sinabi niya, naku, Mrs., tatay, yung kalagayan po ng inyong anak, lagpas na ho sa aming pinag-aralan, ipasa Diyos na lang po natin. Di ba? Ganun yung sinasabi nila Totoo naman po yun. Talagang kapag lumagpas na doon sa pinag-aralan mo at limitasyon mo, talagang ipasa Diyos na talaga. Sabi niya po sa wikang Tagalog, magsipanalangin kayong walang patid. Kaya dito po ipinakita sa istorya, kapag nangangalay na si Moises sa paghawak po ng tungkod na nakaturo sa langit, pag bumababa na, natatalo. Pag natataas, nananalo. Ngayon po, para po wala ng duda, ang ginawa, kumuha ng bato. Ang hirap po na nakatayo Yun po yung ginawang upuan niya. Ngayon po, para manatiling nasa taas yung kanyang kamay at yung tungkod na nakaturo sa Panginoon sa langit, nilagyan ng kalam dito, isa kay Hur, isa kay Aaron. Nalagi sa taas. Ano po nangyari? Nagresulta ng kanilang permanenteng pagkakapanal. Natalo po nila ng lubusan ng mga taga-Amaliksita, mga kapatid ko. At dito po mga kapatid, makikita natin ano yung aral na dito gustong ituro sa atin ng paksang ito. Ito po yung itinuro din ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang 12 alagad. Ito na po yung huling talatang aking babasahin in Luke 18, verse 1 to verse 7. At sinalitaan niya sa kanilang isang talinghaga
na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. So ibig sabihin sa buhay po natin ito, tinuturo sa atin, nililikha tayo, na tayo dapat po laging manalangin. Bakit po lagi-lagi meron tayong pangangailangan eh? At alam nyo tayo nakadesenyo bilang mga Kristiyano na magkaroon ng total na dependability sa ating Diyos. Tama ho ba? Para po mawala yung ating number one, kayabangan. Kasi pagka paniwala mo, kaya mong gawin, eh mawawala yung pagtitiwala mo sa Diyos kasi sabi, kaya ko yan. Kaya ko yan. Pero pag yung total na pagtitiwala ay nasa Diyos, no, hindi ka magkakaroon ng pagtitiwala sa sarili mo, eh lagi kang kukonsulta sa Diyos. No? Kaya sabi niya, ito, dapat lagi tayong manalangin at huwag manglupaypay. Na sinasabi, nagbigay po siya ng talinghaga. May isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitagan. At sa bayang iyon may isang babaeng bao at siya'y napaparaong madalas. So pag sinabing madalas, isa pong napaka magandang salita niya, makulit to. Pag sinabing makulit, lagi eh. No? Persistent, walang puknat, walang patid. No? Laging napaparoon po doon sa hukom na yun, yung likong hukom na yun, di natatakot sa Diyos. Walang pagpipitagan sa tao. Palagi pong napapandoon yung babaeng bao at laging sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. Baga sa ano, bigyan mo ko ng hustisya. Give me justice. Palagi yung panay-panay. Verse 4. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Kasi nga, likong hukom nga siya. Siyempre, ayoko ibigay yung hustisya. Datapwat, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako ay dinatatakot sa Diyos at dinagpipitagan sa tao. Verse 5, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng babaeng baong ito. Paano ba namang hindi ka maliligalig? Mayat maya ba naman, paparoonan ka eh. Mayat maya nandyan, iganti mo ako, iganti mo ako. Kumbaga sa ano naliligalig siya kasi consistent eh. No? Parang naalala ko nung dati, way back, nung dati po, yung mga lalaki, pag nanliligaw ko sa babae, ewan ko kung inabutan na to ni sister, ay wala si Sister Rosie. Nung araw po, yung tradisyon ng mga Pilipino, ano, si Sister Rosie, ay nandiyan pala, nagsisibak ng kahoy. Hindi lang po doon natatapos. Pag nanliligaw po yung mga lalaki, ito po yung totoo ha. Nagsisibak po ng kahoy, tapos nag-iigib, pinupuno po yung imbakan ng mga tubig. Ito po yung nakakalungkot na part sa mga lalaki ng araw. Ewan kung inabot na ni Brother Nelson to eh. Ito po yung pinakamalungkot na part. Maglilingkod ka 6 months, puro ganun eh. Siyempre, magkaakalyo-kalyo yung kamay mo. Ikaw naman, asang-asa. Sasagutin na ako nito. Ang pinaka worst part, pwede ka pa palang mabasted. Naku po. Naka 6 months ka na nagkakalyo-kalyo yung kamay mo. Nagkakalyo-kalyo yung balikat mo sa kakapinggan ng... Tapos ang sasagot na sa'yo, wala kang makasama. Aray. Ang sakit. Ganun po manligaw. Ganun ka consistent. Eh ngayon po eh, text lang eh. Magugulat ka ngayon, text lang eh. Ano, tayo na ba? Bakit hindi mo paramdam? Kahapon pa tayo na. Ang bilis! Walang kahirap-hirap. Hindi man lamang pumatak yung pawis. Wala man lang kalyong na ano. Ibig sabihin, ang layo na ng... Ito parang baga sa ano, parang hindi tayo naka-andong pa rin na, hindi ako lumalayo ah. Ganon kakulit yung babaeng bao, ganon siya ka-persistent. No, mga kapatid? Ganon din parang yung nanliligaw ng ano eh, biruin mo. Eh, wala kang magawa eh, kasi kahit na ayaw na, sabi mo nga na napanood kong ano eh, hindi na bali pangit yung asawa. At least hindi naman sakit sa ulo. Masakit nga lang sa mata. Di ba? Kasi pag pogi asawa mo, ang daming himala nangyayari. O hindi nga masakit sa mata, masakit naman sa puso, stress ka pa. May punto?
Pinapasaya ko lang sa iyo, pero real talk, totoo yun, mga kapatid. Tuloy po natin sapagkat, nga sabi niya sa verse 5, gayon may sapagkat naliligalig ako ng baong ito, igaganti ko na siya. Di ba? Pansinin niyo yung notice that hukom. Liko siya, ha? Pero dahil palagi siyang pinupuntahan eh. Oh, igaganti ko na. Sabi niya, at sinabi ng Panginoon sa verse 6, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Hindi ba igaganti kayo ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi? At siya may pagpapahinuhod sa kanila? Anong ibig sabihin? Tiyak na tiyak, igaganti ka ng Diyos. Ang problema lang, huwag kang mapagod sa pananalangin. Kasi baka mamaya napagod ka na eh, kasi ang tagal naman ibigay. Kasi hindi pa tamang panahon. Sabi nga ni Ted Ito, kung hindi ngayon, ang panahon. Naalala ko po isang magandang halimbawa dito. Nanonood kayo ng The Clash? Sino nakapanood ng The Clash? Season 1, natalo si Jong Madaliday. That was 2018. Bumalik uli. Lumaban. Etong season na to, 2025. For 7 years, yung nag-second place siya. At last, nanalo po siya. Grand champion ng The Clash. Anong ibig sabihin? Ang naiinip, humihinto, bumibigay, lagi pong natatalo. Sa buhay po natin ito, para po manalo tayo, huwag tayong bibitaw sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. And last, no? Ang sabi po, na magtagumpay sila, no, mga kapatid, ang ginawa po, nagtayo po si Moises ng altar, pinangalangan po niyang Jehovah Nisi, na ang ibig sabihin, the Lord is our banner. Sa lahat po ng pagtatagumpay natin, hindi po natin makakamay tiyan kung hindi po binigay ng Diyos. Ang ibig lang sabihin, dapat yung credit ibigay po natin sa Diyos. Lagi po yung kredito ng anumang bagay na napagtagumpayan natin, deserve po ng Diyos ang kredito, ang dambana, itayo po natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Naalala ko po si Herodes. Sinabi kasi niya sa chapter 30 ng Book of Acts, sabi ng mga tao, ang ganda ho ng talumpati niya. Tinig ng Diyos. Dapat sinabi niya, hindi, kasangkapan lang ako ng Diyos. Hindi ako ang Diyos, kasangkapan lang ako. To God be the glory. Itinanggap niya, ano po nangyari kay Herodes? Kinain ng uod na matay sapagkat hindi ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Halimbawa, nag-top notcher ka, nag-cum laude ka, banner of God, to God be the glory. Nakapasa ka sa board exam, to God be the glory. Hindi ko yan magagawa kung hindi ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Yung po yung dito'y dapat makita natin. Dapat po maging ganun ang ugali natin. Huwag tayong mapagod sa paghingi po sa Diyos sa panalangin. Pag naibigay naman, huwag naman tayong maging makakalamutin. Kaya kung nakuha to, Diyos ang may gawa. To God be the glory. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. Tayo po mga kapatid ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagsamba sa umagang ito. Ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Bago po yan, awitin po natin ang hymn number 308. Bilang paghanda po sa ating gawain pakikibahagi sa dulo ng Panginoon. 308, the title is Calvary.